Magandang umaga mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Alexander Lexter Jules nagbabalik para sa inyong update. Sabi ni PBB News Access at PBB News Access, it's about time para daw ang ABS-CBN ay talagang i-hone pa more to groom Edward Bobber as a legit host. Kasi pwede daw, he could be the next Robbie Domingo, Billy Crawford, or Luis Manzano. Yan po ang ipinost ni PBB News Access na niretweet ng mga solids ni Edward John Bobber. Ito ay isinagot ng PBB Access or PBB News Access sa Philippine TV and Film Update. Ayun. Philippine TV and Film Update. Ito ay ipinost kahapon. Ang sabi kasi doon, what unpopular opinion on Philippine pop culture will get you like this? Yung tataas ang kilay mo. Dahil sabi dito, ang dapat gawin ng Philippine artistry ay i-abolish ang stupid love team culture. Ang stupid love team culture ay sa maalala natin, ang sabi ni James Reid dito, ay isa itong nakaugalian ng mga Pilipino, lalo na ng mga companies na may hawak ng pagpapalago ng artistry sa Pilipinas, na pag ikaw ay nag-click with someone else at maging love team kayo, you will be bind on that love team for a very long time. At syempre, ang gagawin nyo ay magpa-fan service kayo at kailangang i-please nyo ang mga fans na alam ng management na magdadala ng maraming pera, hindi lang sa love team kundi lalong-lalo na syempre sa company, o di ba, sa management na kung saan ka nagtatrabaho. Just like James Reid and Nadine Lustre na naging love team for a long time, and then talagang matagal din silang naging love team until such time na hindi na sila love team. After ng kanilang love team ay doon na isinawalat ni James Reid ang nakatagong sekreto ng isang love team. And marami ang na-shocked ng dahil doon. Pero syempre, may magagawa pa ba ang love team kung ikaw ay napiling gumawa ng maraming proyekto together? Ang cringe ng network wars, so 'di ba? Alam natin 'yan kasi talagang makikita natin comparing Filipino films shows to American, yun 'di ba? Filipino shows and films, ikinukumpara ito sa American and Korean films and shows, is just not a fair comparison. How could that be fair comparison? How could not be not or unfair comparison? Dapat, if you want really to grow as a creators, dapat makita mo kung anong trend ng mundo, kung paano ginawa ng ibang mga nations ang kanilang mga drama, movie, teleserye. How they do it, at bakit kailangan yung ating mga teleserye ay aabot ng sangkatutak na mga buwan kumpara sa talagang mga teleserye ng Korean. Okay, let's be honest here. Ang teleserye ng Korean, guys, 1 oras yan every time release sila ng uploads. 1 oras yan, and it will just run from episode 1 to the maximum is the minimum is 16 episodes, and the maximum is like about 24, and there are some when it is history kind of teleserye. Sometimes it reaches 50 plus episodes. But yes,
hindi sila kagaya ng mga Pinoy teleserye na once na nag-click sa masa, they will extend it to more months para panoorin ng masang Pilipino. Kung kaya, ayun, kinukumpara sila kung kaya mas maraming Pilipino ang mas na-addict panood ng Korean teleserye, American or British teleserye, and then Chinese and Japanese teleserye. Kasi once na nagawa na yung storyline, stick na sila doon, hindi na sila nag-e-extend pa ng another script just to prolong or extend the teleserye. O di ba? Di ba mas maganda kasi talaga kung ano yung naka-plot, yun na yun, hindi na idagdagan pa. A lot of Filipinos don't watch Filipino classic and indie films enough. Of course not. Kasi una, boring. Pangalawa, the same face all the time. You're not even seeing other faces, not giving chance to other artists. So, bakit pa tayo manood na alam naman na natin ang kalidad ng isang artista na hanggang dyan lang ang kaya niyang maibigay. Hanggang kilig factor lang. O, diba? May mga artista na magaling talaga, pero in fairness, doon sa mga hanggang kilig factor lang na talagang masasabi mong wala na bang ibang artista? O diba? Hindi lang yan nangyayari sa ABS kasi I think nangyayari din yan sa GMA7. Pero people are blaming ABS-CBN dahil sa laki ng kanilang network noon. Sila yung talagang pinapanood ng masang Pilipino, and then sila din yung siguro nakitaan ng iba na nag-extend ng mga episodes ng kanilang mga teleserye. If you really think about it, the use of the kabit plot is not only exclusive to Filipino films and shows. It is literally done by everyone. Yeah, but pero ang kabit plot sa atin sa Pilipinas, guys, it is more visible than other country. Kasi kung makita mo yung indie film, they are more on romantic comedy, fantasy. They have everything, adventure. They have even horror. They have this kind of yung telepathy, mga ganun-ganon. And then going back to the old times, like going back to 20 years ago, some kind of like that. They are having that kind of teleserye. They have suspense, thriller, meron din silang crime, and meron din silang medicine na mga teleserye, and they are really good at that. Kasi nga marami akong napanood ng mga teleserye nila na about doctors, and ang galing po ng kanilang pagkagawa. Meron pang medyo autistic, tapos The Good Doctor. Autistic siya, pero talagang naisagawa ng maganda ang isang teleserye na ganon. So, and yeah, we have this going back to Edward John Barber, na nakikita na natin na talagang magaling si Edward John Barber. So sabi ng sabi nga ni ABS-CBN, no. Sabi nga ni, tawag dito, sino nga nagsabi nun? Si PBB News Update. Sana, yun. PBB News Access. Sabi niya, naniniwala siya na it's a high time for Edward Barber to show up, na talagang bibigyan siya ng kanyang show. Kasi nga, para maging host. Kasi nga, nakikita nila yung capability ni Edward na maging host. Meron siyang skill doon eh. Talagang ang galing ni Edward, at nagre-research si Edward, makikita mo. And talagang witty ang isang Edward Barber, na kung saan it's the same as having teleserye na pabalik-balik na lang ang mukha, pabalik-balik yung pangalan, na sana bigyan din ng pagkakataon kasi meron siyang kanyang angkin na kanya na pwedeng magamit ng management. Yun. So nakita yan ni PBB News Access. So sabi, bakit hindi siya bigyan ng pagkakataon? It's high time daw na i-hone pa more ang kakayanan ni Edward, kasi nakikita nila na magaling ang isang
Edward John Barber. So yes, go for VJ Edward Barber, sabi ni Kimi. Christine Ben, yes to this. Mayward Japan OFC, thank you. BRY Barol SXZ, you've been saying this dati pa. Ayun, sabi niya, pero bakit hindi nangyayari? O diba? Luta Balaga, sabi niya, yes to this. O diba? Marami ang gusto. Manifesting daw, sabi ni Fangirl, na sana ay mangyari. Aside sa mga replies, magaling din siyang mix VJ. O, totoo naman talaga yan. Naging VJ siya. At magaling naman talaga ang isang Edward John Barber. Sabi ni John LFNs, really, di ko pa ata siya napanood mag-host. Paano mo siya makitang mag-host? Kasi nga, hindi siya nabibigyan ng pagkakataon. Nag-host lang siya sa I Want ASAP. And then, hindi pa siya, may mga ilang big events siyang na trabaho or nagawa. Pero, hindi pa talaga siya nabigyan ng kanyang sariling show na talagang siya yung magdadala. Pero, I agree, sabi niya. Kailangan ng ABS-CBN ng mga bagong hosts. Medyo umay na si Robby Domingo. Charots. Naumay na daw siya kay Robby Domingo. So, yung mga bagay na ganyan na dapat makita ng management na talagang kung sino yung may kakayanan, go! Bigyan ng pagkakataon para maging masaya at maraming mag-bloom at mag-grow sa Philippine music industry at sa pagiging mga artista, yung mga ganong bagay guys. Kasi kahapon ko pa to na basa pero hindi ko nabigyan ng daan. So maybe marinig, sana lang. Maybe tama si PBB Access na talagang panahon na para bigyan siya ng kanyang sariling show. O diba? Para makita kung gaano nga ba kagaling ang isang Edward John Barber when it comes to hosting. And so, yes, dahil natakil natin yung artista na mabigyan ng pagkakataon ang Philippine cinema, movies and teleseries ng bagong mukha, sana marinig din ng management yan kahit wala ng prangkisa ang ABS-CBN kasi gumagawa pa rin naman sila ng mga creations, mga movies, teleseries, and then sa Pi Channel gumagawa din sila ng mga short stories. So sana, ayun, pakinggan din nila ang hinaing ng taong bayan. Hindi yung paulit-ulit na lang, ay, siya na naman ang may proyekto. Sana naman, si iba na, diba? May nagsabi pa nga doon na naisalin niya pa na si Maymay, si Catherine, at saka si Nadine ba yun ang sinabi niya na nakagawa ng mga solo projects. Kasi kung balikan natin, si Nadine ay nagkaroon na siya ng maraming movies. Hindi lang siya talagang natali kay James Reid kasi nagkaroon na siya ng maraming projects after nung nahiwalay siya sa Love Team. Si Catherine Bernardo talagang binigyan siya ng pagkakataon na mag-grow ni Daniel Padilla at nakasama niya na rin sa iba't ibang project ang iba't ibang artista. Ayan, si Maymay Entrata, sabi dito ni Casey Caril Cornelia, I think it's time to stop love teams aside from asang-asa ang fans kahit super layo naman sa ideal type ng isa't isang ibang love team in real life. I wanna see the actors go solo and see who shine because of their talents and versatility. Nadine, Catherine, and Maymay are true queens, I guess. Yun ang sabi ni Caril Cornelia. Kasi nga, di ba, maraming projects na si Nadine and si Catherine. And Maymay, we are looking forward na magkakaroon din siya ng iba't ibang movies and teleserye sana with different actors and actresses. With that, I believe na mag-grow pa more ang kanyang acting skills. Hayan.
Samantala, narito, sabi dito ni Ces Denvoer, kumuha sana ng mga artista sa teatro kaysa yung puro horde ng mga photogenic starlets sa audition. Sa yun. Meron pa nga sabi doon na sana wag na masyado tayo sa mistisa. Na sana bigyan ng pagkakataon yung pure Pilipina talaga na makita mo yung skin na talagang kayo manggi. At hindi na sana tayo magstick daw sa puro mistisa na lang kasi kalimitan ngayon ang nailalagay sa mga projects ay yung may halong hybrid, o diba? May halong ibang lahi ang dugo ng isang artista. So sabi ng isang netizen na sana bigyan ng pagkakataon ang pure Filipino, pure blood Filipino na maging big star sa ABS-CBN and sa other TV stations and networks. So, diba? So, yan. And sana daw, pampalubag loob ng MMFF, magkaroon din daw sana tayo ng sarili nating Emmy or ano tawag doon, MMFF. Kasi parang yung MMFF daw ay parang joke na lang na sana magkaroon tayo ng ating awarding bodies na talagang hindi kagaya na naikot tayo sa awarding bodies ng Korea, ng Amerika, ng iba't ibang, I don't know kasi yun ang sabi ng isang netizen. So sana daw magkaroon tayo ng sarili, yung atin talaga na judgment sa acting skills ng isang artista. Kasi kalimitan nanalo yung mga artista natin sa ibang bansa na kukuha yung awards, hindi yung talagang Pilipino ang nagbigay ng kanyang awards, o diba, sa acting skills. Sarah Geronimo is always the most famous and best singer actress of Philippines music, TV and movies of all time. Lodi ang idol ng mga idol. Sarah Geronimo, tama ka dyan, talagang magaling ang isang Sarah Geronimo. Kung nakita natin, kung maalala natin, ilang movies talagang tumatak yan sa takilya at talagang nagbigay ng maraming pera sa network dahilan sa ang galing ng pagkagawa ng kanyang mga movies at magaling siyang gumawa ng kanyang role. O diba? So just like that, na sana mabigyan ang lahat ng mga artists ng kung ano ang dapat sa kanila, what they deserve. Kung ang hosts, sana bigyan po pa ng more chance ang mga hosts na mag-grow pa more. And just like Edward Barber, and then mga artista na yung mga nakatanggong lang, wala ay trabaho, yung mga nasa nasa likod ng mga screens, naging na lang, mga on-call kung kailan lang tawagin, sana bigyan din ng pagkakataon. Malay natin, isa sa kanila ay maging isang Vilma Santos. O diba? Maging isang Tetchi Agbayani. Nalala niyo yun? Maging isang Cherry Hill. Yung talagang bigatin. Yung mga artistang Nora Honoro. Yung mga ganong klase. Yung nanay ni Arjo Atayde, Atria Atayde. Magaling din yun. Maging isang yung saan pangalan nun? Yung magaling sa yung mga kontrabida na yung mahilig manampal pero hindi lang siya magaling sa sampalan, kundi magaling talaga sa acting niya. Nasa GMA na kasi siya ngayon. O diba? So, yeah. Yan po muna ang ating update na napahaba dahilan sa napakahaba din ng thread na ito at talagang relevant din naman talaga kasi talagang nangyayari sa mga network sa Pilipinas, sa Philippine sa Philippine movie, cinema, teleserye na mga ginagawa ng TV networks sa Pilipinas. And yes, ABS-CBN, sana bigyan nyo na ng show sa Edward John Barber na makikita ng taong bayan araw-araw, diba? Para makita natin ang galing ng isang Edward John Barber. And
isabak nyo naman sa teleserye or movie si Edward John Bobber kasi hindi naman siya nag-aral, nandiyan lang naman sa Pilipinas. Para naman makita ninyo kung gaano siya kagaling umiyak, gaano siya kagaling magdrama kasi nakita ko yan sa PBB. Ang galing niya. So, yan na muna ang ating update. I will see you for more later. Magandang umaga.